Okay, balik tayo rito sa topic. Ito po ang mga pag-uusapan natin ngayon. Una, bagsak ang ating stock market. Pinakama, pinakamababa po na inabot ng stock market, no? Ngayong taon. Ang tingin natin diyan may kinalaman yung resignation ni VP Sara. Yan, magdiwang pa kayo. Sa tingin nyo, walang epekto. Bagsak ang piso, bagsak ang stock market. Pag-uusapan din po natin sa wakas. Natuluyan din. Natuluyan din. Sa wakas po, no? Meron na pong ano ngayon, nagsalita na po si Pangulong Marcos. Napakatagal. Alam po ninyo, ito po ang worst na nangyari diyan sa West Philippine Sea o South China Sea, no? Pero as usual pa rin po no? Yung walang kumbaga yung Pangulo ng Pilipinas as usual pa rin na hindi maglalabas ng statement, hayaan na lang muna, ilang araw muna siya, magmumuni-muni muna. Kung tutusin, kung may nagdeklara po kung hindi po si Bersamin ang una nagsalita, kung hindi po kasing talas ni Bersamin, baka nagkaroon na po ng gulo, no? Kasi grabe yung ginawa sa atin, naputulan tayo. Kung ang mga una nagsalita mula sa ating panig ay nariyan pala yung mga bisdakeros. Mabuhay kayo mga bisdakeros. Okay. Ito po yung mabuti na lang, no? Si Bersamin yung una nagsalita at sumunod lahat sila kay Bersamin. Kaya lang po sana, no, sa mga ganitong mga immediate, kasi nariyan lang naman si Pangulong Marcos. Hindi naman siya nag-abroad, no? Ang tagal pa, ilang araw pa po inabot. Kailan ba tayo tinira? Kailan pa tayo tinira ng China? Ilang araw muna bago nagsalita. Okay. Alam po ninyo, crucial yun Crucial yung mabilis na pagsasalita ng isang pangulo, lalo na ganyan. Pag-uusapan din po natin ngayon, ito pong nagbabanta na po itong Makabayan Black na pinangungunahan nitong yung nag-iingay ngayon si Brosas naman, no? Ano po pinagbabanta ni Brosas? Nagbabanta po si Brosas, nagigisahin sa susunod na matagal-tagal pa po to. Sa susunod na budget hearing, gigisahin po itong si BP Sara Duterte sa budget hearing. Grabe, no? Grabe tong ano, no, tong mga nagbabanta agad nagigisahin. Kung ako kay BP Sara, hindi ako atin no? Walang paggalang. Mamaya po titirahin natin yung ano yung ipantitira nila kay BP Sara. Yan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel at naiinip ka na, no? Kung naiinip ka na at inuutusan mo ko na mag-topic na agad, wala nang pasapasakali, mabuti pang lumipat ka na sa kabila. Simple lang naman. Malaya po tayo, wala po kayong binabayad sa akin, hindi ko rin kayo binabayaran para manood, di ba? Yung mga may gusto lang pong manood kay Badong ang maiwan. Wag niyo may mga ano po 'yan, no? Tina-timing ko po lahat. Pasensya na po yung mga nakikinig na na gusto rin po. Minsan kasi nakakapalagayan loob nyo na ako. Akala nyo pwede nyo ako utos-utusan. Ito pong mga ginagawa namin na topic,
pinaghahandaan po 'to ni Badong. Wala po nag-uutos sa akin, "Eto i-topic mo." Kaya minsan maaga ako, minsan late na. Dahil inaaral natin, bago natin isalang, 'no? Yun lang po ang pakiusap ko. Huwag kayong, kung sa tingin niyo gabi na ako, puwede naman yung panoorin mo o puwede na kayong hindi manood. Kasi inaaral po namin, The least na gagawin niyo sa'min, madaliin kami na 'di ba? Okey, punta muna po tayo rito sa mga topic. Sinimulan ka na nga na hindi na naman daw ako tunay na DDS. Alam niyo matagal na akong hindi nagke-claim na DDS ako, 'no? Kung pangalan lang na DDS ang gusto niyo, inyo na 'yan. Wala akong pakialam diyan sa DDS na 'yan. Kami po, Duterte supporter. Ngayon kung exclusive yung DDS para sa mga tampok na mga ano lang, eto lang ang mga vlogger na DDS, okay lang sa akin 'yan. Hindi po ako mahilig sa mga sama-samahan, hindi ako mahilig sa mga grupo-grupo, 'no? Wala po akong kagrupong vlogger. Pero buhay pa rin ako. Okey. Ako po ay pro Duterte. 'Yun lang po. Masyado kayong ano sa mga tawag-tawag. Okay. Unahin na natin 'to. Ito nakakaawa po ang Pilipinas, 'no? Baka akala niyo naglolokohan pa tayo. Yang mga vlogger at saka mga supporter ni BBM, masaya lang 'yan. O wala na si Sara, yay! Wala na si Sara. Pero sisiraan pa rin nila. Hindi nila nakikita yung epekto nito sa ekonomiya natin. Ito po, a weaker peso and strong foreign selling push the local bourse over its steepest drop of the year so far on Friday. Yung huling PSE, yung huling stock market. Marami po sa atin walang pakialam sa stock market, no? Kasi wala naman kayo, hindi naman kayo nag-ano ron. Ako kasi nag-i-stock ako. Matagal na ako nag-withdraw sa Philippine stock market. Buhat po ng si BBM, pabagsak po talaga yung stock market natin. Kasi ang stock market, ang bilis mong kunin yung pera mo. Ang sinasabi po rito, ilang araw na po, 8 sunod-sunod na araw, bagsak ang stock market natin. Ang pinakamalaking bagsak ng isang araw, no? Ang pinakamabigat na pagbagsak ng isang araw naganap po nung Biyernes. Para magka-ideya kayo, 2.93% o almost 3%. Para magka-ideya po kayo, halimbawa may 1 million po kayo sa stock market. Yung average po, yung 1 million ninyo, nalugi na kayo ng 30,000. Kaya kayo nag-stock market, kaya po kayo nenegosyo para kumita, di ba? Pero nalugi kayo sa loob ng isang araw, kung may 1 milyon kayo nilagay dyan, average, nalugi kayo ng 30,000 pesos. Paano kung billion yung pera nyo? Lugi na kayo ng 30 million sa 1 billion. Ganun po yung laro dyan sa stock market. Marami pong nasasaktan. Marami pong kaya yung mga malalaking kumpanya, no? Lugi po sila. Sa isang araw na yun, ang laki po na nilugi nila. Halimbawa po, ito po ang mga pinakamalaking nalugi noong nakaraan, nung Biyernes. Para magka-ideya lang po kayo na epekto niyan. Yung ICTS, yung International Container Terminal, sila po ang pinakamalaking bagsak na stock, 5.56. So, kung 1 billion yung pera, mahigit billion yan. Kung 1 billion yung pera mo, no? Nalugi ka ng 55 million. Ganun po kagrabe. Lugi mo sa isang araw sa stock market. Thank you very much. Kay Pambansan Loyal, sa lahat ng DDS vlogger, ito ang idol namin, ni Sir Cop at ng buong Bisdakeros. Maraming salamat, Pambansan Loyal.
Okay. Ayun din po, yung BPI nalugi rin ng 5.18%. So, bukod pa po diyan yung paghina ng ating piso. Ako, tinitignan ko po 'to na direktang epekto po 'to ng pagre-resign ni VP Sara Duterte, 'no? Direkta po 'yan na ano, na epekto nun. Kasi putya, isipin ng mga foreign investors, eto yung number one na cabinet official, eh. Eto yung most trusted, eh. Kung ikaw foreign investor, ha, hindi ba ito yung most trusted? Hindi ba ito yung anak ni Digong? Hindi ba ito yung nagpanalo kay Marcos? Bakit nag-resign? Di ba? Pucha, malala na yung sitwasyon dyan sa Pilipinas. Kunin na natin pera natin. Kung ako foreign investor, ha, di ba? Yung halos 59 na ang palitan ng piso. Ganyan po yung sa stock market kasi, may mabalitaan ka lang na masamang balita, nagwi-withdrawhan ng pera yung mga tao, eh. Nagbebenta na stocks. Ayan po ang sinabi, oh. Malawakan yung pagbebenta ng stocks. Alam niyo po ba kung ilan ang nawala sa atin sa loob ng isang araw nung Biyernes? Oh, magkano, ilang bilyon? 1.34 billion pesos ang sa loob ng isang araw. Eh putya, hirap na hirap yung pangulo natin na umikot ng umikot sa mundo, no? Para mag-imbita ng foreign investment. Tapos mababalitaan ng mga foreign investors, nag-resign yung pinakamataas, ha? Pinaka most trusted, pinaka the best cabinet official ng Pangulo ng Pilipinas at Vice President, nag-resign. Eh, teka muna. Withdrawing ko na muna pera ko dyan. Ba't ka papasok dyan? Nag-resign nga. Akala ng mga tuwan-tuwa sila kasi lahat sa kanila politika, eh. Hindi nila naiisip yung epekto sa ekonomiya ng pagre-resign ng isang ng pinaka most trusted, pinakamataas yung approval rating. 'Di ba? Ayaw natin 'to kasi nasa Pilipinas tayo. Sabihin po natin, no, tayo po, wala tayong ibang tirahan, wala po tayong bahay sa abroad, wala po tayong tatakbuhan. Dito lang talaga tayo sa Pilipinas. Kaya ayaw po natin 'to nangyayari na 'to. Okay, punta tayo rito sa pinakamalala. Balikan lang po natin para magkaroon po kayo ng ideya kung paano po nagbago. Nagbago po yung mga sinasabi ngayon ng pamahalaan, eh, kaysa yung mga una nilang sinasabi. Si Jay Tariela na lang po ang gawin natin sukatan. Nung tayo binobomba lang ng tubig, kamakailan lang po, May 1, 2024. Ito po, the Philippines on Wednesday accused China's Coast Guard of elevating tensions in South China Sea after two vessels suffered damage from water cannon used by Beijing. Natatandaan niyo yun, yung direkta tayo tinira, yung may nasira na sa mga ano natin, sa mga vessels natin, no, na supply ship natin. Ang pahayag ni Tariela, it just goes to show that Gulayat is becoming more Gulayat. They don't hesitate to use brute force to violate international law. Tindi, no? Violate international law. Yung China raw ay pinalalala. Ayan, no? Sa Commodore J. Tariela, Philippine Coast Guard spokesperson, said their Chinese counterparts have elevated tensions after it directly used water cannon. Nung wina-water cannon pa lang yung ating mga bangka o ating mga vessels, no? Pinalalala daw, ini-elevate daw ng China yung tension.
No, pinangangatawan nila yung pagiging gulayat nila. Yan yung sabi ni Tariela, no? Pero ngayon po, after ng pinakamalala, pinakamalala to may naputulan na ng daliri, meron ng iniitak, meron ng binubutas yung ating rubber boot, nilusob talaga yung kinuyog yung ating ang ine-expect kong sasabihin na ni Tariela, talagang ano na tayo, no? Yung tayo ay aping-api na kasi water cannon pala. Ito, tinataga na tayo eh. Di ba? Binubutas na yung direkta yung ating yung ating rubber boot eh. Pero iba po ang tono natin ngayon. Magtataka kayo, no? Bakit nag-iiba yung tono natin? O, katulad nito. Ano po ba yung sinabi ng ating Pangulo? Dalawa po eh. Sa isang panyanyari, dalawa, isang nagmamatapang at isang very practical. Ito muna yung nagmamatapang. History itself can tell that we have never in the history of the Philippines yielded to any foreign power. We owe to our forefathers the duty to keep the freedoms that they fought, bled, and died for, and that we presently enjoy. Kailanman na hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit na kanino man. Ayos eh, no? Ang ganda eh. Pero, sa same na sinabi ni PBBM sa pagsasalita niya po dito sa Westcom, no? Western Command. Ito po ang sinabi naman ng ating Pangulo. We are not in the business to instigate wars. Our great ambition is to provide a peaceful and prosperous life for every Filipino. This is the drumbeat. This is the principle that we live by, that we march by. So ayaw po natin ng gera. Ayaw natin tayo nag-instigate ng gera. Okay. We refuse to play by the rules that force us to choose sides in great power competition. Ba, iba na. Ha? Sinasabi po ni Pangulong Marcos na we refuse to play the rules that force to choose sides in great power competition. Hindi raw tayo kakampi. And that is why in defending the nation, we stay true to our Filipino nature that we would like to settle all the issues peacefully. And in the performance of our duties, we will not resort to the use of force or intimidation or deliberately inflict injury or harm to anyone. But at the same time, we stand firm. Our calm, peaceful disposition should but not be mistaken for acquiescence. Ako po, eto basahin natin yung sinabi ni Tariela. Makikita nyo po yung pagbabago. Di ba sinasabi niya sa water cannon, ini-escalate. Ninita o Banana, thank you very much sa $9.99 na pangkape. No? Ini-escalate ng China yung tension, di ba? Okay. Ngayon po, iba na rin po yung tono ni Tariela. No? Hindi na po ini-escalate. Para isa na lang po, isang pagbabasa na lang para tuloy-tuloy na tayong nagdi-discuss. Ito po ang sinabi ni Tariela ngayon. There is no reason na i-interpret natin ito na this is an armed attack. Our objective is to resupply. The Chinese objective is to prevent the resupply from happening. That is the only thing that has happened here. Walang intensyon ng sinumang bansa na magkaroon ng malawakang armed aggression sa insidente. Insidente nilang, accident. Sabi nga ni Bersamin, accident lang to. Ito po, pabago-bago po yung tapang natin, no? Pabago-bago yung tapang natin na minsan sinasabi natin, atin ito, no? Hindi nyo kami pwedeng pagbawalan. Yung sinasabi ng China na magpaalam lang kayo.
para hindi namin harangin. Magpaalam kayo kung kailan kayo papasok. Magpaalam kayo para alam namin na yun yung mission nyo at huwag kayo magdadala ng kung ano. Ang tapang natin nun. Sino kayo para pagpaalaman namin, amin yan. No? Yung tapang natin, we will not yield. No? The Philippines will not yield. Galing, hindi tayo susuko. Pero nung panahon na talagang direkta na, kinuyog yung ating Navy. Tinaga, binutas yung ating meron na nasugatan. Gusto na natin ngayon ng peaceful solution. Gusto na natin ngayon, nagpadoble pa si Ninita Obanana ng another $999. Thank you very much. Gusto na natin ngayon ng sinasabi na natin ngayon na wala tayong kinakampihan. Sa away ng China at ng US, wala na tayong kinakampihan. Gusto na natin ngayon maging neutral. Gusto na natin ngayon na peacefully ma-resolve ito. Alam mo, Mr. President, yun naman talaga yung gusto natin. Di ba? Yun naman din yung gusto ni Tatay Digong. No? Yun naman din yung gusto ni Tatay Digong. Kaya nga siya nakipagkaibigan sa China. Yan din yung gusto mo nung tumatakbo ka pa lang. Nung ikaw ay presidential candidate pa lang, yan din yung sinasabi mo nun. Ipagpapatuloy mo yung pakikipagkaibigan mo sa China, natin sa China. Yung sinasabi mo na the most important partner ng Pilipinas ay China. Di ba? Pero nagbago yan. Ayon nga rito kay sino ba nagsabi nun sa forum? Parang si Roque. Nagbago yan nung unang state visit mo sa US. Hindi namin maintindihan kung bakit nagbago, 'di ba? Yung pagbalik mo galing sa unang state visit mo sa US, biglang magtatayo ka na ng EDCA, no? Biglang dumami na yung EDCA sites na ayaw, isa yan sa mga iringan. Pinagmulan ng iringan ninyo ng China. Yan yung mga simula ng iringan. Nung pumayag ka magtayo, kasi yung unang taon ni Pangulong Marcos, wala pang bombahan ng wala pang mga water cannon, O ngayon ang tanong, noon, napaniwala, miski ako napaniwala pa ako na yung EDCA sites, preventive yan. No? Hindi magtatangka yung China na, kasi may mga Amerikano, baka naman maging preventive to na hindi magtangka yung China na tirahin tayo. Si ano ba? Si Attorney Vic ba? Sige, nalito na ako kung sino nagsabi ng. Basta, isa dyan sa mga speaker na yan. So sa madaling salita, napaniwala rin ako na yung EDSA sites hindi ako naniniwala na yung EDSA sites, yung sinasabi nila, kinakatwiran nila na gagamitin for ang tawag doon? Yung disaster response. Kaya dapat, Oo na, pro-China na ako. Ito patunay na pro-China ako. Kinukundin ako yung ginagawa ng China. Kaya mahihilo ka, Ryan. Paano ko kinukundin kung pro-China ako? Sige. Balik tayo. Hayaan nyo na yung mga sungot. Hayaan nyo lang dyan mamaga. So sa madaling salita, dapat noon pa, hindi na tayo nagpadala na, kasi basta talaga may panloloko, balikan nyo yung mga dyaryo. Ano katwiran? Bakit may EDCA? Ang kinakatwiran, disaster response mas mabilis. Yeah? Pero alam natin lahat, ano yung purpose ng EDCA?
Ayan yung panghalilin nila sa US base na dati nilang na-enjoy dito na meron silang US presence dito sa Pilipinas na pantablan nila dyan sa lakas ng China. Okay. May nag-spam ba? Ano nyo na muna. Hindi ako kinukundin ako nga ang China eh. Hindi nila, tanga kasi ang mga yan eh. Akala nila lahat ng mga DDS, lahat ng mga Duterte supporter, pare-pareho mag-isip. Wala akong pakialam sa mga ibang, kaya hindi ko nga, wala nga akong grupo eh. Pero definitely, ayoko nang ginagawa ng China sa atin. Pero ganun pa man, naniniwala ako na kaya yung China, to combat climate change para nakakatawa talaga eh, yung climate change tapos yung disaster program. Pucha, nagkaroon ng disaster, wala namang taga-EDCA na nagpunta eh. Wala namang Amerikano nagpunta eh. Ang point ko, alam natin yan eh, na yan ay kahalili na US bases. Iba lang ang tawag, EDCA. Di ba? Yung US base kasi, bawal sa Pilipinas. O kaya, iba tong EDCA na to. Ngayon natin napatutunayan na hindi siya preventive sa panghaharas ng China. In fact, siya pa yung nagtulak para maging agresibo yung China laban sa atin, di ba? Kaya Mr. President, sa totoo lang, alam din namin kung bakit nagbago yung pananaw nyo ngayon, no? May ideya kami kung bakit nagbago from presidential candidate Marcos, di ba? Na gustong ipagpatuloy yung pakikipagkaibigan sa China. Tapos sinasabi na most important partner ng Pilipinas yung China. Nagpunta sa US. Na pagbalik dito, bago na. Hindi na niya most important partner. Alam namin yung naganap eh. May ideya kami. Ngayon, may ideya na naman kami kung bakit lumambot tayo sa China. Na tayo mismo yung nagde-de-escalate. Tayo yung nagsasabi na aksidente lang yan. Puta, pinalakol eh. Nakita natin may palakol eh. Tapos binutas yung ating rubber boat eh. Aksidente, kalokohan. O alam natin kung bakit. Ayaw ng US na lumala yung sitwasyon dito. Bakit ayaw nila? Subun-subo na sila eh. May 20 digmaan na nakakaubos. 2 digmaan na nakakaubos ng resources ng US ngayon. Hindi nila pwedeng hindi suportahan yung Ukraine tsaka Israel. Mainit ba, mahal? Magano? Buksan ko electric fan. Ang pangit ng buhok lang. Okay, hindi nila po pwedeng magkaroon na naman dito sa Asia Pacific ng panibago at China pa. China po ang pinakamalakas na karibal ng USA ngayon. Economically, militarily, politically, China po ang pinakamalaki nilang karibal ng US. Kaya hindi po nila pwedeng magsimula. Meron na silang proxy war versus Russia. May proxy war siya versus Iran and other Arab countries. O mga kung ano man ang tawag. Pasensya na, hindi ko
alam kung ano pa yung bukod sa Arabo, ano pa matawag dyan. Hindi po nila kaya na meron na naman dito, no, sa Pacific, Asia Pacific, na another battle. Tapos, tinatansya din nila yung Pilipinas. Yung Pilipinas ba, parang si Zelensky yan, na very willing na sila yung mag-take ng o mag-proxy war. Mukhang nahihinuha nila na hindi ganun kalakas si PBBM sa mga tao sa Pilipinas. May malakas na oposisyon. Yung tinatawag na mga Duterte. Jojo De Santos, mga naniniwala sana sige, mamaga ka dyan. Alam nyo, patuloy sila, no? Lahat na nangyayari, wala na pong talabyan. Yung mga kapalpakan ng gobyerno ngayon, isisisi nyo kay Duterte. Hindi na po naniniwala tao dyan. No? Hindi nyo na mapapaniwala yung mga tao dyan. Ano kayo? Anong tawag dyan? Kalye survey kayo na makilala nyo yung sinasabi ng tao. Okay. Punta na po tayo rito sa isa pa. Huling topic natin. Marami sana, kaya lang kakapusin na tayo. Ito na po. Ang lakas po ng loob, no? Alam nyo, walang kasiyahan tong mga makabayan black eh. Akala naman nila apektado. Akala mo talaga, eto. BP Sara faces House hot seat. Igigisa nila, balak igisa si BP Sara. Kung ako kay BP Sara, hindi ako atin ng budget hearing. O kaya mambalatuba na siya. Masyado siya mabait nung nakarang hearing. Pinaikot lang siya nito ni Charis. Sinabi, hindi na natin i-deliberate yung budget ng Vice President. Approve. Puta, kala mo talaga sinuportahan nila si BP Sara. Yung pala para hindi ipagtanggol. Okay. Nagbabanta po kagad ngayon. Ngayon pa lang, no? Nagbabanta na si Representative Arlene Brosas. Tignan nyo mga sinasabi. Kala mo talaga may malaking kasalanan sa Kongreso si... Bakit nyo po igigisa sa Kongreso? Ito, tanong natin. Ano po ang igigisa ninyo? Nagnakaw ba? May bintang ba kayong magnanakaw si Sara Duterte at igigisa nyo? Wala po. Ano pala ang igigisa nyo kay Sara Duterte? Okay, eto ang igigisa nila kay Sara Duterte. BP Sara is not yet safe. Ba? Hindi pa raw safe si Sara Duterte from the upcoming national budget deliberation. Pucha, upcoming pa lang. Alam ko sa September pa nagaganap yan. Ngayon pa lang, June pa lang, pinagbabantaan na. Gigisahin ka namin sa budget deliberation. Hindi ka safe. Hindi safe? Bakit? Siguro may natuklasan silang ninakaw ni BP Sara. Yun ba ang ibabato sa kanya? Na may nakitang ninakaw? Hindi. Wala silang nakitang ninakaw. Hindi po magnanakaw ang mga Duterte. Matagal na nagsasalita yung mga yan ng mga pahiwatig, pero wala ni isang akusasyon na magnanakaw ang Duterte. Kaya ako bilib na bilib sa mga Duterte. Bilib ako sa mga tao sa gobyerno na hindi magnanakaw. Okay. Ano po yung hinahabol ni Brosas na hindi pa raw safe si Sara Duterte? Nahabulin nila na isasalang nila sa Kongreso. Basahin natin. On the table during the probe will be the poor performance of DepEd
Tindi. Poor performance agad. 2 taon pa lang si VP Sara, poor performance agad. Paano nyo nasukat na poor performance? Ibig sabihin, yung matatag curriculum, kaya i-introduce lang yan. Wala, siguro 1 taon pa lang, wala pang 1 taon. Kumbaga, matagal po mag-introduce ng pagbabago sa DepEd. Di ba? Babaguhin mo yung mga curriculum eh. Ibig sabihin, yung mga gumagraduate ngayon, graduate pa po yan ng K-12 under nung nagdaan. No? Ngayon, nag-introduce po si Sara Duterte, ini-introduce pa lang. Bago mo maisalang yan, ituturo mo muna sa lahat ng mga teacher ano yung matatag curriculum. Hindi pa po yan na napapatupad. Yung ini-introduce ni Sara Duterte, hindi pa po napapatupad yan. Kasi hindi pa alam ng mga teacher ano yung bago eh. Ise-seminar pa lang yan, di ba? Alam niyo yung ibig ko sabihin? Matagal po yan. Pagkatapos ma-seminar ng teacher, tsaka pa lang isasalang. So hindi pa po nasasalang talaga yan sa DepEd. Bakit nyo masusukat kagad? Paano nyo masusukat? Kasi daw, a recent report of Program for International Student Assessment rank Filipino students second to the last in creative thinking. Yan. Second to the last daw tayo sa creative thinking. Kaya dapat daw isalang gigisay nila si Sara Duterte. Kasi yung PISA, para po sa kalaman ng lahat, yung PISA, namimili po dyan ng mga 15-year-old, itetest sila, tapos susukatin dun. Batay po dun sa PISA, second to the last tayo dito sa creative thinking. Kaya isasalang nila si Sara Duterte. Ang tanong, kailan tinest tong mga kailan nagtest yung PISA? Makinig muna kayo ng mga nagtest yung PISA 2022. Kauupo pa lang ni Sara Duterte. Ibig nyo sabihin, ako na ang DepEd. Ay, si Sara Duterte na ang DepEd. Automatic na yan. Tataas na tayo dito sa test. 2022 pa lang nagtest eh. Etong pinag-uusapan natin na resulta, ngayon po lumabas yung resulta ng test noong 2022. 2022 nagtest. Baka hindi pa nakakaupo si Sara Duterte nung nagtest eh. Tapos ang question ninyo, bakit mababa tayo yung kauupo pa lang na DepEd Secretary? 2022 pa lang umupo eh. Dapat ang isalang nyo dyan, yung nakaraang DepEd Secretary, si Lola Briones. Pero yun, kaupo pa lang, isasalang mo. Sabi ko, sige, gawin nyo yan at mapahiya kayo kay Sara Duterte. Tandaan nyo, yung isang gustong ipahiya si Sara Duterte, yung isang senador na gustong mag-grandstanding sa harap ni Sara Duterte, hindi nakaporma. Sino yun? Si Tulfo, di ba? Tinanong si Sara Duterte, ang ganda pa ng niya, no? Sa PTA. Naalala niyo yung PTA? Hindi DepEd Secretary ang gusto nila. Tama, himala ang gusto ng mga yan. Kaupo pa lang, dineklara. Ako na ang DepEd Secretary. Ay, dapat, na to? Dapat, mataas na tayo kagad sa test. Pucha, malala talaga itong mga makabayan black. Siyempre, dahil attack dog sila laban sa Duterte, talagang alagang-alaga ni Martin yan. 2022, tsaka kahit po 2028, hindi pa po matagal po yung rotasyon ng isang curriculum. Pag nagbago ka ng curriculum, matagal po epekto niyan. Kasi
Kung magsisimula ka, halimbawa sa high school, grade grade 7, 'di ba? Grade 7. Sisimulan mo sa grade 7. Yung grade 8, dating curriculum pa 'yan. Etong grade 7 na 'to, siya magsisimula ng bagong curriculum. So grade 7 magiging grade 8, grade 9, grade 10. 4 na taon pamuna magkakaroon ng epekto 'yan kasi grade 10 eh. O isang cycle 'yun, 4 na taon. At least 4 na taon para mo makita kung may improvement. Eh ngayon pa lang po, nagsa-seminar pa lang po yung mga teacher. Nag-introduce si Sara Duterte, pinag-aralan nila yung K-12, nakita nila may mga dapat baguhin, nag-introduce pa lang. So ang epekto po niyan, magsisimula po yan ngayon introduce ngayong taon, grade 7. After 4 years, makikita mo ngayon kung may improvement. Hindi po yung inintroduce mo ngayon, yung grade 8 po, dati pang curriculum yun. Yung K-12 pa rin yun. Ito palang grade 7 ngayon. Kasi sa kanya magsisimula eh. O yan po yung epekto niyan, yung cycle niyan. No? Hindi po pwedeng isisin nyo sa kanya yung mga naganap. Kaya okay din ako na sumalang si Sara Duterte para mapahiya yung mga katulad ni ni Brosas. No? Ko-questionin nyo. Eh kaya nga hindi napahiya ni BP Sara yan dahil pinigilan nito ni Sandro Charis Marcos eh. Di ba? Kaya hindi napahiya. Dahil ayaw ng questionin eh. Eh dapat pala tatanggalan nyo pala ng budget, isinalang nyo na lang, pinatanong nyo na lang sila Manuel, sila nang mapahiya naman. Matalino po si BP Sara. Hindi lang niya pinapahiya. Okay, yan lang po ang ating topic.